Unit 1, Masayang Pamayanan. Sa unit na ito, maipamamalas mo ang iyong kahulugan sa pagpapalawak sa talasalitaan, kamalayan sa gamit ng wika, pag-unawa sa tekstong naratibo, alamat, pagpabula, parabola at anekdota, at tekstong informatibo, liham, ulat, talambuhay, gayon din ang paglinang ng mga kasanayang produktibo. Gamit ang wika upang makalikha ng tekstong tumatalakay sa mga paksang lokal o rehiyonal na angkop sa edad at nagsasaalang-alang sa kasarian batay sa layunin, konteksto at target na madla. Pinapalalim din nito ang kahalagahan ng pagtanggap mo sa iyong sarili sa tulong ng pamilya at komunidad upang maging bahagi ng kabataang produktibo at may pagpapahalaga sa kultura at tradisyong kinagisnan. Pagpapahalaga, bahagi ng pagkatao ng isang batang tulad mo ang pagtanggap sa sarili at sa pamilya na gumagabay sa iyo bilang bahagi ng pamayanang produktibo. Aralin 1. Maging mapagkumbaba. Maging mapagkumbaba, tanggapin ang sariling katangian. Nasisiyahan ka ba sa pagbabasa ng mga kwento na mga hayop ang gumaganap sa aralin na ito? Matututuhan mo ang aral sa kwento na ang mga hayop ang bida. Alamin kung ano ang tawag sa tekstong pampanitikan ito. Handa ka na ba? Halina at pag-aralan ito. Tunguhin natin sa araling ito. Matututuhan mo ang sumusunod sa mga kasanayan. 1. Natutukoy
kung ang mga pangyayari ay realidad at pantasya. 2. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat ng pabula. 3. Natutukoy ang tayutay onomatopoeia sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang pabula. Nasusuri ang layunin ng pabula. 5. Nagagamit ang angkop na salita sa pagsasalaysay muli sa pabula ayon sa tuno at damdamin. 6. Nagagamit ang mga pangangalan bilang bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Uri ng pangalan pantangi. Uri ng pangangalang pambalana. Tahas o konkreto, basal o di konkreto at lansakan. Kayarian ng pangangalan, payak at maylaki. Natutukoy ang mga elementong biswal tulad ng hugis, kulay at pag-aanyo. Ang babasahin mo ngayon ay isang pabula. Ito ay mga kwentong mga hayop o mga bagay ang gumaganap na tauhan. Ang mga pabula ay kathang isip lamang at hindi ito totoong nangyari o imahinasyon lamang ito ng may akda. Ginagamit ang mga tauhang hayop sa kwento para maging simbolo ng mga kilos o pag-uugali ng tao na ang layunin ay magturo ng mabuti, maging mapagkumbaba. Tak, tak, tak. Patuloy ang pagtatak ng ulan sa lupa. Tihiyihi sa wakas tag-ulan na natutuwang hiyaw ni Napal at Layla. Ang pagkapatid na palaka. Makalalabas na rin tayo ng bahay at makikita ko na rin ang
ibang palaka dagdag nipal. Kahit naman makakita kayo ng iba pang palaka, wala na kayong makikita pang mas malaki sa akin. Pagmamayabang ni Pedring Palaka sa kaniyang mga anak. Naku, tigilan mo nga ang pagyayabang diyan saway ni Amanda na kaniyang asawa. Ikaw rin mapahamak ka sa kayabangan mo. Ako naman talaga ang pinakamalaking palaka na buong kabukiran. Buong pagmamalaki ni Pedring, lahat sila ay kay liliit kong ihahambing sa akin. Kinabukasan, habang namamasyal ang magkapatid sa sapa, ay may narinig silang blag blag blag, isang tunog ng malakas na yapak. Ano kaya iyon? Mahinang tanong ni Pal kay Laika. Hinanap nila ang pinagmumulan ng tunog at nakita nila ang isang malaking hayop na nanginginain ng damo. Namilog ang mga mata ni na Pal at Layla. Di sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang laki-laki niya, sabi ni Pal. Kailangan malaman ito na ni Ama, sabi naman ni Layla. At humangos na umuwi ang magkapatid. Ama, may malaking hayop po sa sapa. Napakalaki, mas malaki po sa inyo. Hindi magkandatutong balita ng magkapatid. Imposible. Ako ang pinakamalaking palaka sa buong kabukiran. Liling-iling na sabi ni Pedring. Totoo po na napakalaki po niya at may sungay pa siya, mariing sabi ng magkapatid. Gaano kalaki? Naiinis
natanong ni Pedring. Saka huminga siya ng malalim para lumubo ang kaniyang tiyan. O, tingnan ninyo ako. Ngayon sina na mas malaki sa amin nang sinasabi ninyong hayop. Umiling sina Pal at Laika. Mas malaki po siya talaga sa inyo. Muling huminga ng mas malalim si Pedring para mas lumaki ang kaniyang tiyan. Sino na ang mas malaki sa aming dalawa? Malaking malaki pa rin po siya sa inyo, Ama. Huminga ng pagkalalim-lalim si Pedring para mapalubos niya ng malaking malaki ang kaniyang tiyan. Boom! Umalingaw na sa buong kabukiran ang pagsabog ng tiyan ng mayabang na palaka na napagtanto ng magkapatid na hindi na dapat nila sinubok na higitan ang laki ng ibang hayop, sapagkat magkakaiba naman ang kanilang katangiang taglay. Naisip din nila na kung naging mapagkumbaba lamang sila, hindi sana ito nangyari sa kanilang ama.